Ang pinakagusto kong dalaw, yung hindi ko alam kung nadalaw sa mga school yung ganun. Yung mga nag-acrobatics, parang sa circus, yung may mga unicycle. May mas nakakagulat na mangyayari dyan, Mitch. Paano kung yung unicycle na mataas na yon, nakita mo walang upuan? Nag-unicycle yung mukha mo. Sarap na sarap eh. Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kaotits na Marvin. Ako naman si Kaotits Marlon. At ako naman, si Ka Otits Chris. Ako si Ka Otits Meets. Kami ang mga sityo Otits. Ang Otits na may konting Ethics. Yo. For today's episode, wala namang kaming specific na topic. All throughout ng mga magiging episode namin is anything under the sun. Ang napili namin na topic, ano ang buhay public school mo? Yo. Lahat naman tayo pumasok sa public school, no? Oh, syempre, lahat dito makaka-relate kasi sa population ng Pilipinas ngayon, lahat naman tayo nanggaling sa hirap. Oo naman. Iba sa atin kumakain ng Sa spaghetti baso. na nakasupot. Naka-plastic labo, ba? At saka para ma-clear na din, no? Kasi may iba napagkakamalan akong rich kid Akala nila, pero kung makikita nila yung di ba, kung may alam sila sa dati nating karanasan, di ba? Oo. Galing Past tayong NP. public school, oo. Ako galing And, akong public school din. Siyempre, magkambal tayo Lalayo ka pa Wala nga ba? naman yung isa nilagay sa private. Kaso ang hindi public school dito si Chris kasi semi-private Ay. Ay. Wala. Hindi bre. Basta. Kumbaga na lang yan kumbaga nakikisama na lang, mirroring na lang yan O hindi naman Oo, bre, hindi dali naman lang. porket napaaral sa private nakakaangat na. Mababa lang kayo. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Siguro feeling ko pre, kaya naman ako napaaral kasi 'di ba tayo namang mga batang 90s, yung mga parents naman natin parang ang gusto lang nila ma-push na yung anak nila is napapaaral sa private yun. Pero hindi man ibig sabihin nakakaangat sa buhay. Nagkataon lang. Oo. Tsaka pucha, semi-private nga puta, mas matindi pa nga sa galing public yung mga tao dun sa huling na Tsaka yung high school ko Tsaka nabalitaan ko principal daw mama mo sa sa school noon no? Principal mama mo. Special treatment. Edi sana pre. Okay na kami. Sa side naman namin, bakit public school? Dahil unang-una, maganda yung quality ng public school dati. Talagang talaga competitive, tapos may discipline ng mga estudyante kasi nga nambibira yung mga teacher Saka literal na diba? pangalawang magulang talaga. Oo, literal talaga. So parang nung time na nasa public school kami, na-feel ko na yun nga, pangalawang magulang, tapos andun yung moment na talagang yung mag-e-effort ka sa teacher mo na bigyan mo ng mga offerings or token of appreciation kasi sobrang na-appreciate mo yung mga teacher dati talaga. Medyo stricto nga sila in a way. Kasi syempre, yun yung mindset natin as, students Parang in-instill sa atin na, sila ang pangalawang magulang. And then, parang true enough, na-deliver naman nila yung, yung pagiging pangalawang magulang. Ayun, which is, yun yung parang namimiss ko sa pag-aaral sa public school. Kami naman, ang nanay ko, teacher din doon sa public school na pinasukan ko. Tapos... Ay, kaya pala nice. Tapos 3 minutes. May kapit. 3 minutes lang lakad papunta sa school. Nandun na ako. No-brainer. Doon na lang papasok para walang problema. Kahit gumising ako ng napaka-late, nakakapasok pa rin ako sa school kasi lakad lang naman. Pati mga kapatid mo, ganun, dun din. Lahat kami, oo. So, naging teacher mo siya? Naging teacher. Ay, hindi. Yung bunso kong kapatid, hindi naging teacher ang nanay ko kasi ganun sa public Pag napopromote ka, ililipat ka ng ibang school na public din. Matalino ka? An honor lang naman. Grade 1 to grade 6. Wow. Yun. Honor ka na. Matalino pala si Mitch. Nagbulakbol lang ako Kasi, high school na.
High school, bakit? Anong ginawa mo nung high school? Napasama sa dance troupe. Ayun na, simula na. Nakaka-relate ako sa'yo, Mitch. Okay sana ako dati eh. Nakilala ko si Marlon eh. Yung dancer tuloy ako. Pero seryoso, nung mapasama ako sa sa dance troupe nung high school, doon ko naranasan na masarap pala yung may kabarkada kasi nung elementary wala. Kasi masarap mag-aral elementary. Pero nung high school natutunan ko yun sa dance troupe, wala na, ayoko na mag-aral. Oo, talaga. Nung high school Ano yun, talaga, nakamagandang experience talaga eh. I mean, sa college kasi, parang you're on your own eh. Tapos iba't iba yung mga tao na nakakasalamuha mo sa college days. Kasi syempre, minsan iba't iba kayo ng subject, di ba? Pero high school talagang pinaka naging memorable na experience sa akin eh, nung nag-aaral ako sa public school. High school public din kayo? Oo, public din kami. Nag-private na ako nung high school. Kasi syempre, kami, wala kayong magkakapatid eh. So, tapos single mom si mama. So, syempre, doon ka talaga aasa sa government talaga. Ano ba yun, So, pre? Lahat kayo? Lahat kayong 8 na magkakapatid? Hindi. O hindi lahat? Si Ate Marcel at saka si Ate Madel, private sila nung high school na. Pero the rest, yun na. Latak na kami. Mm. Hindi naman ako nakapag-aral nga sa public. Pero yun nga. Kung based sa experience nyo, pre, mas mukha pang private yung inyo. Kasi ang ganda ng XP nyo eh. Doon maganda rin naman na experience ko, pre. Kasi all my years in high school, naging varsity ako eh. So yun na yung pinaka best XP ko doon sa alma mater ko nung high school. Pero, experience ko outside varsity, doon ako napabisyo, pre eh. Hindi ko na sasabihin yung school, kilala naman, kung may manonood man akong classmate nitong video natin, malalaman na niyan. Hindi, wag pre, tropa ko yung may-ari eh. Coach ko yun eh. So yun, nalaglag yung school eh. Pero pre, grabe yun, naranasan namin mag-yosi sa loob ng school. Hindi ko alam, for sure, nangyayari din sa inyo yan, pero nagagawa namin sa loob ng Hindi kami classroom, ganun sa loob ng ano. Wag mo kaming idamay sa mga problema mo. Yan yung mga na-experience ko dun, pre. Tawa-tawa ako nun, no? Sa bubong ng hallway namin, may nag-cutting, dun tumayo, dun siya tumakas sa bubong na yun. Tapos, pre, yung mga classroom sa second floor, kita yung tao dun sa hallway. Tapos nakangiti lang siya, nung mga tao pinapalakpakan siya, tapos tumalon na. Yun, nahabol siya. Ano reaction ng guard? Hindi kita ng guard, pre, kasi nga, nasa bubong. Nandun siya sa baba nung, ano ba, walkway ba yun, yung tawag sa ganun? Corridor. Tapos, tapos, kung hindi lang nagsigawan yung mga estudyante na nakakita, hindi lalabas yung guard para makita may tumatalon pa kami. Tapos kung nakita niyo yung, ay putik, sinabi ko na yung school. Basta kung nakita niyo yung school, meron yung meron yung butas na square sa pader. Naalala ko yung tropa ko doon, no? Kasi kami, nakakalabas kami. Lulusot siya doon, pre, ang taas doon. Tatalon din, magpa-parkour yun para lumusot doon sa butas. Tapos magpapabili lang ng yosi. Sobrang lap trip nun, pre. Madalang ka ba mag-cutting classes? Isang beses lang ako nag-cutting, pre. Ay, hindi lang isa. Marami na rin. Pero nakakatawa yung experience ko sa cutting, pre. Total, pag-usapan na eh. Naalala ko yung, pero ikwento mo nga yung yung nandun ka sa GCAT. Oh, eto yung pre. Di, cutting ako. Kasi parang patapos na ata yung school year, no? Hindi ko matapos. Na nag-cutting ako. Nagpunta ako sa GCAT. Nag-text yung nanay ko. Sabi ni mama. GCAT, yan, di ba? Internet cafe. Oh. Sabi ni mama, Kuya, asan ka? Dito na ako sa school. Putik, pre, nakalimutan ko. May PTA meeting pala. President nanay ko nung hinahanap ako. Nag-reply na lang ako. Sabi ko, Mama, masakit ulo ko. Umuwi na ako ng bahay. Hindi ata kita ng buta. Sobrang takot ko nun eh. Tapos, ayun, buti hindi na ako nakita ni mama. Buti yung meeting nun, nung natatapos ng mga alas 5. Di nasa bahay na ako nun. So kung mapapanood mo to, ma, sorry. Meet, may experiences ka ba? Nagka-cutting ka ba? Elementary, hindi. Masusumbong agad ako sa nanay ko. Kilala nanay ko eh. Anong high school? Hindi kayo makakapag-cutting. Masyadong mataas yung bakod. Tapos may gwardiya sa kasi nga private. Hindi talaga nakapag-cutting. Oo, kasi bago mag-cutting si Mitz, kailangan lumilipad siya. Nahahati yung katawan. Ganun kataas, no? Literal na cutting. Ang naisip ko na na-amaze ako
Kasi kayo taga dito kayo sa Binyan, Laguna eh. Ako naman taga Batangas. Hanga ako pag nagkikwentuhan tayo ng ganito. Tapos yung experience namin sa school namin, experience nyo din. Wala namang social media dati. Paano sila nag-share na ganito ang gagawin sa sa box ng posporo para maging bahay ng gagamba? Na ang spaghetti ilalagay mo sa supot, bubutasin mo yung dulo. Magkakaiba tayong lugar pero isa yung ginagawa. Wala namang social media, wala namang balita tungkol doon. Nakamiss ako doon, ang galing. Napatawag na ba kayo sa principal's office? Ano yan, Ano naman? elementary? High school? Hindi, kahit Sige. primary or high school. Ako napatawag na ako, college. Nasa 3rd floor ako noon. Tapos yung 3rd floor, syempre, may fence. May Naalala fence ko yun. Tumungtong ako sa fence. As in, nakaganon ako, nakataas ang kamay ko, tapos nakatungtong ako sa fence. Saktong-sakto yung din namin nandun noon. Tinuro ako nung din. Saktong-sakto, nakatuto ako sa kanya. Pagtingin nyo, nakaganon siya sa akin. Pumunta si mama. Hindi. Pinagalitan lang ako. Siguro waste of time na din eh. Parang, syempre, pag mga college kasi, di ba? Busy-busy mga teacher dun eh. So, I don't think papatawag pa yung magulang mo pag ganun. Hindi pa ako napatawag ng teacher o principal sa office. Takot ako. Disciplinary yan yung amatin ako eh. Takot ako kaya hindi pa. Tawagan na ako dati. Nung elementary ako. Bad trip yun. Worst experience ko yun dati. Pinagalitan ako nung teacher. Tapos sabi nila, need ko daw tawagin yung magulang ko. Tapos nung time na yon, the reason being kung ba't ako pinatawag, may makulit ako na kaklase nung elementary. Grade 5 ako nun. Hindi ko kaklase si Marlon nun. Mag-isa lang ako nun. Ay, kaklase ata ka, ma'am. Oo, kaklase kita nun. Meron kaming makulit doon na babae. Tapos, ang kulit ng babae yun, tsaka medyo, bratinela. Tapos, parang laging nangawa. Madrama siya na kaklase ko. Ba yung yung pag kumakain ng mangga, nagpapawish yung uso. Ganun ba? Oo, ayun. Kamukha ni Garfield. Kamukha ni Garfield. Siya pala yan. Ganun yung mata. Kahit hindi pangalanan, malalaman ko sino yun sa mga description nyo. Basta kamukha ni Garfield. Tapos medyo lahat nung kinaiinisan ko na bata, nasa kanya. So main character to. Oo. Tapos, ang ingay-ingay niya nung time na yon sa classroom. Tapos ako, hindi tahimik. Tapos ang ingay-ingay niya. No? Tapos sabi ko sa kanya, tumayo ako. Tapos sabi ko sa kanya, tumahimik ka. Sabi ko, tayong gano'n. Kapal eh. Itong kaklase ko, nung narinig yung word na, nagalit na, siya, umiyak. Trigger pala yun, Ako, parang during that Kasi, ng pag-iyak. big word yun dati. Oo. Bawal yung mga ganun. Tapos, syempre, alam mo naman yung mga bata minsan medyo madrama, dinadramatize nila. Tapos nung time na yon, pucha, next class na namin, papasok na yung advisor namin. Pucha, ayaw pa rin tumigil ng pag-iyak. Talagang pinapaabot na teacher, yun. Pucha, nakita na siya ng teacher. Anong problema mo? Ba't ka naiyak? Kasi po si Marvin, sinabihan po ako ng... Kaya yun, sabi niya, bakit mo sinabihan? Ganyan. Tapos yun, sabi niya, papuntahin mo dito yung magulang mo para i-report kita sa principal. Pucha, natakot ako nun. Friday nun. Tapos kinabukasan, Sabado, weekends. Fiesta dun sa subdivision namin. May kapitbahay namin, kaklase ko. Tapos, andun din yung nanay nung kaklase ko sa bahay. Di mama ko kasi pag fiesta, luto-luto, ganyan-ganyan. Tapos, nagulat ako kasi in-invite niya rin yung kaklase ko sa mismong klase namin. Pinapunta rin sa bahay. Hindi pasok siya sa bahay, no? Tapos, nakita ko yung kaklase ko. Pumapasok sa gate. Papasok. Hindi tago ako sa kwarto. Tago ako. Kinandado ko yung kwarto, no? Nakatingin ako sa bintana. Kasi pag tingin mo sa bintana, kusina na yon. Tapos andun din yung mga bisita. Yung bintana pa yung silk screen. Ang bahay yan din, parang hindi ko alam. Gago. Nakasilip ako. Di ba sa double deck yun? Double deck. Sabi ko, putang ina.
kaklase ko, nandito ba? Hindi ko nga sinasabi kasi ayoko mapahamak. Hindi ko talaga sasabihin na papapuntahin si mama dun sa sa principal's office kasi ang plano ko is parang okay lang akong mapagalitan. Ayoko nang i-trouble si mama at saka baka akong mapagalitan, mapalo pa ako. Sinabi nung intermitida kong kaklase, babae rin. Tita, pupunta na po ba kayo sa school sa Monday? Sabi ni mama, ha? Bakit? Ano meron? Puta, kinakabahan ako, lamig ng pawis ko, ganyan. Tinitito ko lang sabi, kasi po, si Marvin po, pinapatawag po kayo sa principal's office. Ha? Anong meron? Walang sinasabi sa akin si Kambal. Sabi ganyan, so puta yan na. Pinagalitan ako ni mama nun. Pero di naman ako napalo ni mama. Tapos yung pumunta na kami nung Monday, kinabukasan. Pumunta na kami sa principal's office. Tapos, ayun, nasettle naman. Medyo yung teacher ko pa-friendly effect pa eh. Pero may pagka-maldita rin yung teacher ko na yun eh. Paano yung boses, pre? Paano yung boses? Butik pati boses ko no? Minalala ko sa kwento ni Marvin. Hindi ako pinatawag sa principal, diga. Pero minalala ko, palibasa kinder pa kami noon. Hindi ko alam na bawal yung mga sugal, bawal yung mga tanching. Alam niyo yung tanching ng coins? Meron akong kinakapatid. Alam niyo yung kinakapatid? Ang nanay ko, ninang niya, ganun. Ay, kaklase ko yun. Tinuruan ako magtanching ng pera, yung basta lahat ng sugal sa pera, sa coins. Hindi ko alam bawal. Bata pa ako eh. Doon ito ang tuwa. At ako ang nananalo eh. Nakukuha ko yung pera niya bari-bari. Piso-piso. Malaki na yung dati. Tapos nakita ng teacher namin. Hindi ko nga alam na bawal. Hindi nagalit. Binitbit kami dito. Kaming dalawa. Nasa kinder kami. Din na kami sa grade 1. Yung teacher kasi sa grade 1, parang isa yun sa mga terror na teacher. Pinaupo kami. Gasasay kami naglalaro. Nagtatanching. Pinaupo kami. Sabi, diyan kayo maglaro. E di ka ganun, pag yun, parang sa mga nanay, itong kutsilyo, magsaksakan kayo. Yung parang hindi naman gagawin. Nung pinaupo kami, diyan kayo maglaro. Naglaro kami. Kasi hindi namin alam na sugal, bawal. Naglalaro pa din kami. Masunore. Bobo ko pala dati. Hindi ko na alam yun. Hindi ko na alam na nangyari. Kinento lang kasi nga teacher ang mami. Ang mami na kwento sa akin, sabi daw ng teacher pinatawag daw mami, dumating daw mami. Naglalaro pa rin kami, sabi daw ng teacher ano ka nangyayari sa mga batang ito? Tinatakot kayo, naglaro lalo Akala binibigyan ka ng shade, no? Di tayo maglaro, mas okay Oo, dito. parang kala ko binigyan kami para may kasama kayo matanda kasi kami lang yung tao sa classroom kasi labasan nun, kinder half day lang yun tanghali nun. Akala naman na pinapunta kami doon para may kasama kami matanda. Akala ko naman kasi laro lang. Hindi ko alam dati na asugal ay ganon yung bayaran, ganon. Hindi ko alam. Naranasan nyo na ba yung kasi sa public school kasi may standard ng haircut. So pag yung Oo naman, pre. ang laguna ng patilya mo, Oo, inuukaan pre. yan. Ano Ganon yan, din sa inyo? Sa private? Pero hindi sa pre. Doon na kasi meron pang Ganon? ROTC nun eh. Kahit May semi-private ROTC nun, bro. kayo? Oo, pre. Sa ROTC na. Ang problema pre, kaya hindi ko siya na-experience. Exempted kami kasi nga varsity kami. Hindi kami nag-a-attend doon kasi nagko-conflict sa practice. So hindi Sa ako naupahan ROTC pero na pala kayo. kitang-kita yun pre, yung mga classmate ko, yung mga nauso yung emo cut nun, di ba? Oo. So lahat ng mga nag-emo yung nagpakalbo ng likod pre, inukaan yung yung patilya dito. Ang pangit tignan, nagpakalbo yung emo eh. Inukaan din ng teacher nyo. Oo pre. Dahil sa Isipin mo ROTC. Oo, kasi nga hindi ka nag-attend ROTC. dahil doon. Muuukaan ka na, no? So, wait lang, teacher. Uukaan, akala ko private school to. Hindi private to. Nagrarasong ka Pero pa sa amin ng high school, private din sa amin pero bawal din. Inuukaan din. Yun ay every month kasi di kami monthly exam. Bago mag-exam, i-check yung mga buhok ng 2x3. Inuukaan din. Pag hindi ka talaga nagpagupit, hindi ka na naka-exam, may gupit ka pa. Mapapahiya ka talaga. Sa amin na high school, yun? Bawal mahaba ang buhok. Matik yun, hihilahin yung patilya mo, tapos napili nga yung buhok mo, yan, uukaan yan. Kaya si mama at saka si kuya natuto maggupit dahil doon kasi nga syempre ilang kaming nagpapagupit na lalaki, di ba? Syempre medyo may kamahala na yun. Kaya si mama bumili na ng barber set na na nagamit Kaya natuto na nun si mama Kaya ang gupit namin nun, parang elementary yan, elementary. Yung may bako.
Kaya nga yung gupit namin, inside joke na dito sa bahay. Yung buhok namin nun, ipapatong lang yung kamay. Tapos razor rin na lahat. Parang Kaya yung ganyan, buhok no? namin yan ni Marvin, Oasis Kaya ganun lang yung buhok naman namin ni dati Marvin. yun Pero dati, di ba, pagka hindi ka, kunwari, yung warning pa lang sa pag-uka, hihilahin yung patilya. Ganun yun Hilahin igaganon, na di yung, ba? hilahin na yung May patilya mo, no? teacher ako nung high school, naalala ko, lagi yun nanghihila ng ganun. Putik, masakit ng hila yun. Ang ginawa ko, pre, nag-training ako sa bahay, pre. Hinihila ko yung patilya ko, para pag hinila yung patilya ko, pre, hindi na ako masasaktan. Training talaga ako nung pre, promise. Ang talino mo doon, pinataas mo yung pain tolerance Kasi, mo. pre, Yung sa experience. Okay yan. kasi nga, Okay, tapos kinabukasan, no? Kinabukasan, di prepared ka na. ako yung nasa Emotionally, unang pila Paano pag di ba ganyan, sa patilya, di ba Chris, sa patilya, nasaktan ka. Paano pag pinayagan ka? Ayun hindi na ako nag-trade doon. Surprise, motherfucker! Pina-practice mo ba din? Hindi na. Patilya lang, patilya. Patilya lang, pre. Hindi ko na kaya yung pre. Paano yung sakit? Pag napatilyahan ka, pre, paano yung sakit? Di ba, kasi hihilahin to Ako, ganyan lang ako ng pre. Wow. Wow. Sabihan ko yung Parang mga kasama ko noon. Ako una. Ganun lang. Wow, ang taas ng pain tolerance. Pre, tinitraining ko sa bahay yung pre. Gaganyan ako sa salamin. Akala ko kaya ka nakumang. Bakit pag Kaya ikaw pala. na-injured, Kaya pala, lagi kasi pinipigilan yung sakit. na-injured doon, Nakumang. Doon na-injured. Aray! Nung time ng elementary, o sige, high school, sama na natin. Ano yung mga ginawa ng teacher nyo na hanggang ngayon tanda nyo pa rin? Mapabuti man o wild na experience sa teacher nyo? Nakakatuwa kasi sa dati talaga. Mga disciplinarian talaga kasi mga teachers natin. Kaya doon mo masasabi na yung matatandaan ka talaga, may mga teacher pa dyan na nung high school, nakakita ko ng teacher, hinagis talaga yung table sa classroom Yung laki-laki nun. Malaking teacher din naman yun. Babae pa yun Grabe, hinagis yung table. Wasak yung Ang table. kilala ko yan Sa high school yan. Ma-share ko lang. High school yan. Kasi, Ang kilala ko yan. pre, Ganun meron pa sa mga amin dun teacher sa dati. high school. Ano bang tawag doon? Yung umiikot na sipa. High kick. Roundhouse. Pero paikot. Roadhouse. Yung teacher namin na yun, pre. Mabait kasi yun. Tas tahimik siya. Tapos pag nagturo siya, yung estudyante noon mga time nun, wala talaga nakikinig sa kanya. As in, kahit ano sabihin niya, kunwari, class, quiet. Tapos diretso salita na yun ng discussion. Napulo. Wala pa rin nakikinig sa kanya. Hinahampas na niya yung books sa podium. Wala nakikinig, pre. Nirotas yung table, Ikot, sipa. Natahimik lahat. Nagulat ako sa itsura niya Pag sipa, kinuha yung podium, tapos nag-discuss. Para wala nangyari. Ako naman, high school ako. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, yung high school talaga for me, memorable sa akin. Unlike yung elementary at saka college. Yung time na yon is, feeling ko same teacher tayo nun Di ba, usually yung may mga rate card tayo, yung mga grading score. I mean, ewan ko kung na-experience ito, pero ang grading system namin dati is nasa index. May merits ka dun sa index na yon. Tapos, nung time na yon, kinakausap niya na yung president sa klase namin. Di nakikinig yung presidente namin. Di siya pinapansin. Ginawa ng teacher ko, pucha, yung mga index card na hawak niya, yung mga scoring system namin, pucha, pinunit sa harapan namin. Tapos, tinapon dun. Nasa second floor kami noon. Tinapon dun sa labas. Di, pucha, yung iba sa amin, iyak ng iyak. Kasi, mag-finals na fourth grading na namin yun Pucha, bad trip kami sa president namin. Tapos, nag-walkout yung teacher namin. Walkout. Umalis, sinarado yung pinto. Tsaka dati walang magrereklamo talaga Pucha, pag kasalanan ng isa, kasalanan ng buong klase. Usong-uso yung Hindi pa tolerable ang magulang noon. Yung pag nangyayari ganyan, sasabihin ng magulang, kuha nyo, mga tarantado kayo Ganon. Ngayon, pag ang magulang, susugodin agad yung teacher kahit ang pinakikinggan pa lang side ng anak, hindi pa naririnig yung side ng kabila. Pero grabe dati. Talaga, walang snowflakes dati.
As in talagang Oo, pati bayan talaga yan. talagang ano eh. Napagalitan ka na sa school, pagagalitan ka pa sa bahay. Diyos ko. Ang ano kasi no, na parang, pinunit na yung index mo. Hindi mo siya i-raise dun sa magulang mo eh. Parang sa sarilinin mo tapos pag-uusapan yung magkakaklase o anong gagawin natin dito. Nagalit yung teacher natin. Hindi siya yung kukuha tayo ng third party ng parents para ireklamo yung ginawa nilang. Pero di ko naman iti-take yun as ano eh, parang katarantaduhan ng teacher eh. More like ano eh, parang the way nila mag-discipline. Oh, more on discipline Parang naman yan. ginawa niya yun, ganun siya ka-intense talaga magdisiplina kasi may kasalanan ka. Papakita niya sa'yo yun na parang ito yung mali. Pati Take lalo ownership. pag wala kang assignment, matik yan. May ilang teacher talagang hinahagis yung notebook mo sa labas eh. Talagang lumilipad talaga eh. Kala mo kalapati eh. Saka O kaya naranasan ko patatayuin ka sa labas, Oo, no? Papipilahin ka patatayuin ka ng sa labas. Nakaswat. Elementary, Kapila, naranasan oo. namin. Bilad kami sa araw kasi wala kaming assignment. Pre, bawal lang magmura dun eh. Kahit anong mura, kahit tanga, bawal. Pag narinig ka ng teacher, lahat kayo dun sa labas. Kung sino yun, dun kayo sa labas. Matapos yung... Ilang oras ba ang isang subject before? Isang oras? Isang oras. Kaya pala nung sinabihan isang kitang oras, nandun tanga, kayo. umiyak ka kaagad. Naalala ko, speaking of yung parusa na bibilad sa araw kasi grade 4 ako, no. Isa ako sa walang assignment. Pinapila kami. Hands forward race kami sa may initan talaga. May isa akong kaklase nagbiro. Habang kami noon nakapila kami Marlon, tawag ka na ni Mampura. Nakinig kaagad ako. Ang ginawa ko, pumasok ako sa room. Kasi pumasok, dumiretso ko ng room. Close natin na teacher yun eh, si Mampura. Si Mampura, mabait yun. Mabait yun si Mampura. Pasok ako ngayon sa classroom, nagtataka ngayon yung mga kaklase ko at saka si Mampura. Bakit ako pumasok tapos dumiretso ako sa upuan? Di nakatingin sa akin yung buong Tag life. nakatingin sa akin yung buong klase. Sabi nung ni Mampura, Marlon, bakit ka nandito? Ma'am, sabi niyo papasok na po ako. Wala akong sinasabi. labas ka agad ako. Tapos nung tapos na yung klase namin kay Mampura, edi syempre papasok na kami ng classroom. Pinagtawanan ako, hiyang-hiya ako, nakaganon ako sa table. Sabi ko, grabe talaga yung kahihiyan ko noon. Pinagtawanan ako ng buong klase. Kaya siguro kung kahihiyan lang talaga sa nung time na yon. Titibay talaga loob mo eh. Yung mga ganong ako, grabe yung hiya ko noon kasi pinagtawanan ako ng buong klase eh. Marlon, wala pa yan. Ako nga, di ba, naging laughing stock ako dati nung elementary, grade 1, di ba? Oo, parang ganun. Oo, kasi nga tumahi ka sa shorts. Kaya tanda ka Bin eh. Ang valedictorian, malilimutan. Pero ang tumae, Oo. hindi. Grabe. Oo. Kaya talagang mababa yung self-esteem ko dati nung elementary ako, puta. Kasi kahit, di ba yung mga kaklase natin, Marlon, dati, nasa harapan ko na kaklase ko, nagme-majorette. Pagkaupo mo sa upuan ng Marvin, umuusog sila, no? Lumalayo sa'yo. Kasi nung time na yon, ito feeling ko na food poison ako. Tapos, bakit nangyayari to sa akin ngayon? Parang, wala akong control sa bowel movements ko. Tapos, yung time na yon, nafe-feel ko na may lalabas. Doon na yung urge na malalabas. Wala na akong time para mag-excuse kasi nga, medyo, ayun na nga, lumabas na. Feeling ko may nakain ako na something. Tapos, ang nakakainis nun, introduction. Nagpapakilalahan. Ayokong i-disrupt yung momentum nila na nag-i-introduction. Ganyan-ganyan sila. Tapos, yung nasa harapan ko pa dati, crush ko talaga yon kasi nga, siya sa majorette. So parang from there, ayokong magsabi na may I go out. Kung kaya ko pa, kakayanin. Kaso nga, yun nga, lumabas na. Doon na nagre-react yung mga klase ko. Sino yung baho? Ganyan. Tapos pati yung crush ko na nasa harapan, diba nasa harapan siya, ako yung crush. Gumaganon siya sa akin. Kasi naamoy niya doon sa likod. Ako, puta, lamig pa ako. Gagawin ko. nung nagbubulungan na sila tinuturo na ako siya ako sa kakahiyan, hindi na ako nagsalita. Pucha, grade 1 pa lang ako magagawa. Grade 1 ba tayo nun? Marlon? Oo, parang gano'n. Grade 1. Grade 1 yun kasi yung classroom natin, tanda ko Wala ako dun. magagawa, pucha. Grade 1 kami nun. No? So,
nahiya ako. Yung teacher na yung lumapit sa akin. Ano, okay ka pa ba? Ganyan-ganyan. Tapos tinawag niya si Ate Marcel. Si Ate Marcel. Naglinis ng pet ko. Pag tumawag na ng ate, Ano mo? malala na eh. Alam mo, parang akong injured. Yung lakad ko. Yung alam mo na baril sa gera eh. Mga ganun nila. Yung tae niya, dumikit na sa brief pati sa short ko. Kaya syempre, Na-diffuse, no? Na-diffuse na. yung isang gumanon, as in nag-sip siya sa tela eh. Kaya ganun yung lakad. Tapos naalala ko, ang ginamit ata panlinis ni Ate Marcel, ginamit ni Ate Marcel yung kamay, nilinis sa puwet ko, no po. Hiyang-hiya ako noon. Tapos umuwi na kami, sinundo na ako nung sundo namin sa tricycle driver. Si Marlon, sumabay na rin sa amin. Oo, pero nakauwi na kami nun. Pero napadumi na din ako sa biyahe. Kasi feeling Siguro ko, parehas kami ng kinain. Siguro na-delay lang sa akin ng onte. sabi nung tricycle Ganun. driver, ay, kambal nga to. Hindi, maganda naman doon, Marvin. Hindi ka lang nagpakilala. Kilalang kilala ka talaga. Hindi na need magpakilala, no? No need na, Vin. Kilalang kilala ka na. Kaya po siya, ang saklap nun eh. Feeling ko yun yung, yung yun yung iniisip nila sa akin. Iisa lang kami ng kaklase, tapos yung mga kaklase ko nung grade 1 ako, yung pa rin yung mga halos nagiging kaklase ko, tapos yung iba lumipat sa ibang section. Eh syempre, yung iba, pag lumipat ng ibang section, ikwento na, yun yung history ko. Ba't ako nakilala doon? So, Feeling ko naman, dahil sa kwento mo, feeling ko damay ako kasi magkamukha talaga tayo nung time na yun eh. So kung tumae ka, malamang sa malamang, tinuturo din nila, tumae yan. Tumae ako. Yun yung masaklap nun. Parang nasa isang school kayo, tapos yung kaklase mo, hindi mo kaklase. Lumilipat lang ng ibang section. Parang dun pa lang na-spread yung news na, ay putang ina, ito yung tumae sa school ah. Naranasan nyo na ba may rotational ba kayo na pagsaserve yung magtitinda ng tray? May Ako, ganun. College ko na. Hindi, sa amin meron eh. Sa Meron amin din. meron yung tray na yon po lalagyan ng ng mga foods, iba't iba siya. So tapos paiikutin mo yun sa buong classroom, rotational. Tapos syempre kukwentahin mo yon. May ganun kayo? Pero hindi ko naranasan. Pero may mga klase kami na-assign sa ganun. Tapos may libre kang lugaw. Yung yung mais. Ano yung target? Mais, ginataang mais. Ginataang mais, yun. Ikaw sa kitchen, tapos ikaw rin magdi-deliver per classroom. Alam mo yung feeling na pag nagde-deliver ka ng mga prepare mo na food, parang nakaka-proud din. Kasi parang yung nag-prepare ng mga food nyo. Saka ang masarap na experience kasi doon, gustong-gusto ko yun eh pag ako na yung in charge. Kasi nakakalabas ako ng klase. Oo, ayoko Ang rin. sarap parang kasi ako nung elementary ako sa high school, hindi ko naranasan mag-cutting kasi nga mahilig talaga akong pumasok at saka yung mga kaibigan ko talaga, sila rin yung dahilan ba't ako pumapasok. So hindi Enrico? sumasagi sa isip ko yung cutting. Oo. Yan si Enrico. Si Enrico, dahilan mo sa pagpasok? Hindi siya. Ako ang dahilan niya. Ikaw, tanga ka talaga eh. Hindi, joke lang. Yung way na yon, parang doon ako nakakaranas na kahit may klase, parang ang sarap sa pakiramdam na kahit may klase, wala ka doon. Tapos breath of fresh air siya eh, pag nagtutuhog ka ng hotdog. Sa amin parang hindi Tatakal ka na-assign ng lalaki. Laging babae ang nagaganon. Yung nagte-tray ng Sa amin rotational eh. Rotation yan. Parang sa cleaners, di ba? Pag cleaners. Cleaners, oo. Cleaners, may ganyan. May schedule talaga. Magbubunot ka ng floor. Wow, grabe na may floor. Floor talaga. Uso pa yung nun. Magbubunot ng Uso pa yung floor. shurag nun, yung shurag. Shurag. Yun ba yung bunot? Hindi. Shurag. Nilalagay mo sa patos ng tela. Semi-private kasi. Semi-private. Ayo. Walang ganun sa amin. Kami nakashurag kami. Naabutan din namin bunot. Yan, nagbubunot kami kasi red floor pa yung sahig nun eh. Tapos ang floor wax, Nagbubunot din kami nun, floor wax. Speaking of floor wax, may isa kaming kaklase, naging sikat dahil sa floor wax. Kumain. Hindi. Ang ginawa niya, sa sobrang sipag niya, pati yung floor wax, ginamit niya dun sa board. Ay.
pinakintab niya yung blackboard namin. Ngayon, hindi masulatan. Madulas eh. Kaya simula nun, grabe, pre, sikat na sikat yung mga klase ko na yun. Talino Pero ngayon, eh. nakakatawa na lang, naaalala na lang, ganun. Kung may bashing nung time na yun, masasabi ko, siya talaga binash eh. Kasi galit na galit yung mga teacher eh, kasi hindi makasulat eh. So, syempre, ang gagawin nun, Manila paper. Tagal din bago napalitan yung blackboard na yun eh. Nasipsip yung floor wax eh. Nabigan ba yun? Hindi eh. Feeling ko nasipsip yung floor wax nung kahoy eh. Pang kintab eh. Sabi ng teacher ko nun, kaliwalas ko ang linis ng blackboard ah. Tapos di masulatan. Yung mukha ko ah. Hindi masulatan yung blackboard. Grabe. Sa amin, pre, wala kaming ganyan. Yung sinasabi nyo na nagtitinda ba yan? Nagtitinda. Hindi. Meron sa amin table setting, yung magdadala kayo ng pagkain. Tapos Grabe. tapos mag-set kayo. Yung parang mga table manners ba yun? Mga table etiquette. Ano yung table manners? Tuturo May yun, pre. manners ka talaga. Paano? Makikita nyo nga yung inuman natin, pre. Wala naman akong manners eh. Yun lang yun yung na-experience ko nun eh. Ang maganda nun, pre, pagdadalahin bawat estudyante ng, kunwari, so isang group, pipili kayo kung anong menu yung dadalhin mo. Ako, ang usual na dinadala ko nun, corn soup eh. Tapos yung iba magdadala ng rice, ng ulam. Tapos pagdating doon, Parang potluck. tapos magsasalo-salo kayo doon, pre. Tanga doon ako naka-experience na ang paghigop doon ng sabaw is pa ganon, palabas. Oh, pre, kasi yung kinuha ko yung bowl eh, tapos ganun ako eh. Ganun ako kumain eh. Ano ba naman yan? Ba't di mo alam yun? Wala kang manners. Malay ko ba? talaga eh. Pero naalala ko, na-bad trip ako sa classmate ko noon. Hindi ako nakasuot ng pants. Ang nausuot kong pants, yung slacks ko na color blue sa Holy. Tapos nagdala lang ako ng polo. Tapos inasar ako ng classmate ko na, Pullman yun, ba't di ka nagpapantalon? Text sabi ko, sige. Isa pa sa dumagdagdag sa kabatriman ko, pre. Natapon yung corn soup. Nadala ko. Putik na yan. Inasar ka nang wala kang pantalon, natapon pa yung corn soup mo. Wala Wala ka nang akong bag. bawi eh. Binawasan mo pa. Sa inyo kasi high school yung inyo eh, no? Masabi nyo high school yung best eh. Ako college, pre eh. Actually, parehas tayo, pre. Ako, high school. Masaya ako nung high school. Mas sumaya ako nung college eh. Oo, pre, kasi college, mas marami akong naging tropa doon. Hanggang ngayon may connection pa ako. Sa high school kasi nagkalayo-layo kami. Do meron pa rin naman connection, pero hindi na tulad nung dati na solid kayo nung high school. Kaya parang para sa akin, college. Parehas tayo, pre. Naalala ko pa sila Carlo dahil kay Marlon. Eh. So, napasama ako sa mga grupo na Napariwara ka tuloy. mga Alak kumpal. yung mga... Naranasan nyo sa elementary yung nagtatabas ng damo? Nagdidilig ng halaman? No. Oh. Before Oo. flag ceremony, di gaganon. Sa school namin, pag lalaki ka, kailangan meron ka laging sariling, ano yung term sa inyo? Sa amin ang tawag ay karit. Karit din, no? Kailangan may sarili kang ganun. Tapos ay, yun nga, pagkakadating sa school, magtatabas. Gusto kong magtabas pag tanghali o hapon. Ayaw ko sa umaga. Gawa ng basaan damog, mahamog. Nung bata ako, ayaw ko na nababasaan pa ako. Ganang sa public naman kami, nakachinelas kami. Wala kami sapatos. Nakakailang talaga yun. Oh, wala kami sapatos, chinelas lang kami. Naiirita ako ng basa yung paa. Ayoko ng basa ng paa. Sa mga babae, may sarili naman sila, walis ting-ting. Ako, nakikiwalis ting-ting ako. Tapos yung dilig-dilig. Ang pandilig namin dati, mga garapon ng, yung mga galon ng ketchup na malalaki. Mga suka. Na may parang may gayat lang doon sa bibig. Tapos doon na nilagay sa gripo. Tapos dilig sa halaman. Yun ang gusto ko pag sinabi, kailangan ng 7 magdidilig. Tapos palalabasin ng classroom. Una-unahan kami kasi gusto namin umalis ng classroom. Nagkaroon niya na magluto. Home economics na kami nagluto eh. Grade 6. THE yata yan. THE. Tapos mga jamboree yan, di ba? Sa Boy Scout. Panahon pa kasi ni ni Raul Rocco pa yan eh, di ba? Kaya maganda talaga. Di katulad ngayon eh. Sino ba yung sekretary ngayon? Mitch? Hindi. May tanong ako sa inyo. Ano ang linya ng teacher nyo na hindi nyo makakalimutan? Ako, may isa lang akong tumatak sa isip ko eh. High school ako noon, tapos sabi niya, kasi pumasok siya sa school, ang subject niya is MAPE. Kami, busy kami magtapos ng mga assignment namin sa math. Tapos yung iba sa amin parang magawa pa rin ng notes dun sa math subject namin. Pasok yung teacher natin
sa MAPE, no? Tapos sabi niya, oh, yung pamat-mat nyo ba, ganyan-ganyan, may dadala nyo ba yan pag nagkatrabaho na kayo? Tapos sabi niya, oh, ano yung situation nyo na nadala nyo na nadala na sa trabaho yung problem solving nyo sa math? Parang open-ended eh. Parang sinasabi Mm. niya na parang wala namang saysay yung math na yan eh. Unless ikaw eh, mag apply ka sa mga, like, kunyari, related talaga sa architecture and stuff. Pero, yun lang eh, yung bata pa ako. Eh, siguro kasi di niya subject yung math. So, yun yung sinasabi niya. Eh, kahit sa role Mm. ko, ako gumagamit ng math. I mean, generally, exponentially, parang sinasabi niya na hindi lahat ng math subjects eh na-apply. Kung tutuusin, yung MAPE talaga, applicable talaga siya from everyday eh. Yan, katulad yan, yung field natin, nasa arts tayo. Tapos yung health, di ba? Music. Kasi ang kagandahan sa sa public school, may mga ah, kinatatakutan tayong kaklase. May mga Ah, Oo gang-gang, naman. ganyan. May mga ang huli, meron pa nga, elementary pa lang, parang sinasabi na part na sila ng frat eh. Hindi ko alam pero mas gusto ko makihalubilo sa kanila. Though, nakakatuwa rin naman kasi sa akin. Hindi ko sila tinitignan na ganon. Mm. Parang, ako kasi parang, ang tingin ko sa lahat pare-parehas eh. May kakausapin ako na matalino, may kakausapin ako na katulad ko na lang, na friendly, tapos may kakausapin ako na nasa row 4, gano'n, di ba? Kasi pag row 4, matik, mga ayaw niyan makinig sa, sa harapan eh. Yun yung sa akin. Siguro yung mga kaibigan ko na galing talaga na masasabi ko na galing talaga sa streets. Mga kaklase naman talaga natin, mostly pag public school, hindi naman talaga galing sa may kayang Ah, pamilya eh. So, tama. makikita mo talaga yung kaibahan ng behavior nila sa ibang sa may mga kaya. Basta ang sarap nila kaibiganin para sa akin. Ang sa akin naman, 'pag sa public school ka nag-aral, may leverage ka eh. Parang dun mo mai-embrace yung real world. Mm. Kasi siyempre Mm. wala namang madali talaga 'pag kunyari tapos mo mag-aral, 'pag nag-graduate ka na, wala talagang madali. Eh siguro nung nag-public school ako, advantage niya is yung nag-start ka talaga sa hirap. Lahat pagdadaanan mo. Walang special treatment, alam mo yun? Resilience, kumbaga, Resilient resilience ka and talaga. at the same time natuto ka makipagkapwa-tao sa mga tao na magkakaiba yung ugali niyo, tsaka may perspective niyo sa buhay. Tapos Oh, from siyempre, all walks of life talaga 'yan eh. so parang dun pa lang masasabi mo na siyempre hindi naman lahat ng tao na nakapaligid sa'yo eh makaka-agreehan mo eh. Siyempre. Mm. Tapos parang from there, nung nasa public school ka at a young age, parang natututo ka mag-adjust eh. So parang in a way, parang na-prepare ka na rin to step out dun sa real world. Kumbaga, Mm. is yun nga, magkakaroon ka ng mas bagong responsibility once you graduated college. Tapos parang nung time na, syempre may mga struggle din ako during those times na naghahanap ako ng work. Tapos syempre, kailangan ko ng pera, o 'di ba? Parang sa akin, parang hindi siya way para sama ng loob ko or parang madi-dishearten ako or made-depress ako yung emotions ko na parang iso-suppress ko yung emotions ko or parang yun nga Mm. kasi parang nasa-struggle talaga ako. Mm. Which is parang yung nagbigay sa akin ng way to take action. So sa lahat ng bagay, you have to take action tapos walang madali talaga sa buhay. So parang Mm. dun pa lang parang dun na ako na-breed eh. Na-breed na ako na parang ito ka sa public school ka. Parang ito yung social settings mo, ganyan ganyan. Tapos parang Mm. once na lumaki ka na at you have your own responsibilities in life na trabaho, pamilya and whatnot. Hindi Mm. naman easy-peasy, pero I would say na parang pinagdaanan mo na. May idea ka na kung paano mo i-overcome yung challenges na yun. Naalala ko na parang na-enjoy ko sa public school nung elementary ako ay yung ang tawag ay dalaw sa school. Lagi may dumadalaw. Ang isa Mm. dyan, Milo. Yun. Ayan, Sa oo, Milo. Maggie. Milo na nakakabitin, Magi. no? Kasi ganun lang siya kaliit, no? Oy, pero yung original na Milo pa dati, hindi yung ngayon. Ibang Yung lasa masarap. kasi nung Milo nila eh. Sa Dati. Oh, powder eh. grabe, no? Talaga, Inisip namin concentrated ganun. eh. Bakit iba yung lasa ng tinitimpla ng nanay ko sa bahay? Bakit po iba yung lasa niyan sabi? May condensed milk daw na kasama.
Yung mga tinitimplang ganun. Ah. Pero powder pa rin ni Milo yun. Pero may condensed milk na siyang kasama. Kaya pala yung mga bata dati during recess po, tatakbo ang bilis ng takbo eh. Sugar rush. Energetic eh, no? May malaking truck lang na pipila kami lahat. Tapos kukuha kayo ng ganto kaliit lang naman. Tapos Oo, may no, mascot pa grabe. dati, no? May mascot pa yun dati, di ba? Ay, sa amin wala. Mga naka-uniform lang ng Milo yung mga tao. Tapos yun nga, Maggi, mainit na noodles na ganito din kaliit. Tapos ang pinaka Ay, gusto parang kong- hindi namin naranasan yan. Milo lang sa amin. Milo lang. ay may dumalaw din na nagtitinda ng mga books. Coloring book, storybook. Amin may dumaan yung purga. Antiox. Nung panahon na may purgahan, uso ang purgahan dahil sa DOH. Kami, grade 1. Parang grade Purga ka na ba 4, na? grade 4 to grade 6 yung mga ginanon. So hindi kami na nakasali. Kahit nakailang Antiox ako dun sa period na yon, parang Walang effect. wala naman lumabas, wala naman bulating lumabas sa akin. Ibig sabihin, malinis siya. Meron eh. Kaklase ko meron. Oo, May iba no? Oo, Pero wala naman. nagalaw pa daw paglabas. Nagsuswimming sa mga sa mga ilog-ilog, yung nakapaa yan, yung mga extreme eh. Pucha, may tapeworm sa Ang pinakagusto kong dalaw, yung hindi ko alam kung nadalaw sa mga school yung ganun, yung mga nag-acrobatics, parang sa circus, yung may mga unicycle. Nag-show-show sila. Wala. Ay, mga ganun. wala. Nag-show sila sa mga public school sa Batangas. Kagad na doon kami nakita ng mataas na unicycle, na tatayo yung lalaki. Tapos parang kasikatan ng street boys noon, tapos sila nagtatamblingan din. Kasi kagaling, tonto ako sa mga nagbabackflip. May mas nakakagulat na mangyayari dyan, Mitch. Paano kung yung unicycle na mataas na yon, nakita mo walang upuan? Nag-unicycle yung mukha mo. Sarap eh. Paano, magugulat ka yung unicycle walang upuan. Paano? Shooting no? Yun, mas nakakagulat yun, mas nakakahanga yun. Wala pa, Sarap wala. daw sa Dapat, pakiramdam, no? Malamig pa. Mahangin natin, sa taas. Speaking of guest, may guest din kami ng public. si Saver. Ayun, sa amin Si din. Saver. Yung aso. Oo, yung aso, yung aspid. Oo, dumalaw din sa school namin yun. Grabe Daming yun, no? program sa school nyo, Saver. Oo. Ano yung private na napasukan ko, walang ganun eh. Ang nagbabayad kasi ng government. Walang bayad ang Government, mga estudyante. oo. Ganun kay patient pa dati. As in, may Oo. mga program pa, no? Grabe. Alam mo, parang mas mukha pang ang private yung inyo kaysa sa amin. Walang gastos sa mga estudyante sa ganun. Tsaka naranasan nyo dati yung mag-exercise kayo first thing in the morning. Oo, kasali lagi. Hanggang ngayon naman daw, may ganun pa din. Meron naman ata ganun. Normal naman ata sa school yun. Yun pa yung tugtog nun no? Iba't iba siguro kada Yun ba school. yung Hindi ganun Yun ba amin. yung after or before flag ceremony? Tapos biglang may, Ah. ano ba tawag doon? Field demo After ba yun? flag ceremony, After flag exercise ceremony. na ata. Pinakadulo bago magbalikan sa room. Meet sa inyo ba yung yung penguin song? Yung something good. Ay, that's ganyan. everybody. Ransom Yung may yun. exercise nun eh. Sa amin ang penguin. kanta yun. I just can't get it up. I just can't get it up. Yun yung sa inyo. Yun ang Grabe tugtog sa ang tita na. So, ang ibig sabihin, isang kanta lang ginagamit nun. Kasi parang paiba-iba naman yun. Noong 2000, parang sinentralize lahat ng public school isa yung tugtog Mm-mm. Tapos nasa YouTube yung steps. Pero nung panahon namin, kada school iba. Sa amin kasi paiba-iba yun eh. Anong depende kung tugtog ano nyo? yung- Anong tugtog nyo, Chris? Sa amin kasi How am I supposed to fall in love with you? Yun pa yung Hindi tugtog ako namin. Alam ko yung tugtog kina Marvin eh. Ana. Di ko na mapipigilan. Matik yun. Si Marvin nagtuturo. no? Dapat tinuro mo na Tapos sumakay ng forward unicycle. dati. Sumakay ng unicycle, Vin. Ay, sila. Ang sarap sa pakiramdam daw eh. Ito pala feeling pag walang upuan. Yung mga audience sa baba. Yung mga audience sa baba. Akala mo mababagsak. Memorable ko, pre. Masasabi ko talaga, since hindi naman ako nag-public, no? Pero consider na natin yung
school ko is medyo public dahil na rin sa sabihin na nating kultura o sa mga ugali ng estudyante. Kasi ang sabi daw, parang naging tapunan ng public students yung school namin. So nung napunta ako from Ay, private ito tas po na. naibaba kami sa ano, naibaba kami nung napunta ako dun sa No. school ko nung high school. And then si Marvin, naiiyak na ako eh. Ay, sorry. Tuloy mo. Naiiyak May na ako eh. nag-unicycle. May nag-unicycle din sa inyo, Chris. Wala. Si Marvin lang. Wala. Cycle na walang upuan. And then, pero yun nga, pre, babalik lang ako. Ang memorable ko talaga doon yung natuto ako magbanda tsaka nasali ako sa varsity. Nanibago ako doon, pre, sa mga ugali ng mga tao kasi pagdating sa trouble, pre, iba. Pag nag-away kayo ng classmate mo sa pati kayo pagkatapos ng isang subject, pre. Nag-away kayo ng umaga. Aabangan ka pa, Pagdating ano? nyo ng, aabangan. Tas hindi lang, isa Aabangan. pala kalaban mo, pre. Doon ako nagulat talaga. Sabi ko, nung isang beses nung high school, may classmate ako. Nagkatinginan lang sila, tas tinulak ng classmate ko yung nakatinginan niya. Tas nagkagulo na. Kagulo talaga. Sabi ko, wala, ano ba itong pinasok ko? Ba't ako na andito? Tapos tawa nung pre kasi di naman ganun yung napasukan ko nung dati eh. Kumbaga parang away bata lang noon eh. Tas sabi ko, oy, ano to? Tapos maya't maya may nagsusuntukan sa kanya-kanyang classroom. Kaya parang Yung naano mga ako nun bully, na no? napaganda na lang talaga pre. Kasi napatropa ako sa mga nambubuli. Plus naging tropa ko si pre. High school Nambubuli kami. din. Hindi siya nambubuli pre, pero pag binuli mo siya, ano ba tawag dun pre? Parang tirador? Huwag mo siyang kakantiin. Oo. Oo Pag pre, ano, kasi pumapalag. Oo, Ano. kasi sa late nun ni tsaka sa taba nun nung high school pre. Second year kami, ang kalaban nun fourth year pre. Oh. Ganun yun pre. Ganun yun Miss mo pre. na, Kaya miss nung- mo na, Chris. Yes. Paano yung ano? Parang ano tawag dito? Ano yung mismo na? Ano yung mismo na? Parang napa-unicycle kami dati eh. Luluwa ako, gago. Gago to si Marvin. Hindi, pero yun nga pre. Parang na-culture shock lang ako. Tapos sabi ko, hindi nga ako nalalayo sa ugali ng public. Kahit naman public or private, kahit nasa trabaho talaga may bully. Feeling ko nga naman. pre, sa public kasi parang bulgaran na pre, di ba? Kaya tinawag na semi-private eh. Private kasi talaga dapat yun eh. Pero sa ginagawa mo yun in a private school tapos iba-iba yung feeling. Brad, dapat dalawa yung black eye mo. Pero dahil semi-private, isa lang. Isa Nung elementary ako, may mga kaklase ako na bata pa lang sila, nagtatrabaho na sila, tagabuhat sa palengke, nagtitinda sa palengke. Nang naka-unicycle. As in, may Ay, kumbaga, may kaklase din ako, tricycle driver. Siguro, kung magkakaroon ng kaibahan sa public at saka sa private or semi-private, yung sa public kasi, syempre, asahan mo, yung mga kaklase mo doon, nagpo-provide din sa family. Breadwinner na sila in an early age. May schoolmate kami dati ni Mardon, nung high school, tricycle driver, di ba? Tricycle driver, si Tricycle driver. tapos breadwinner siya. May kaklase rin naman kami nung elementary, sabog. Oh, yun, meron din. Wala ang meron mata. din sa amin yan pre. Sa private saka sa public, di mawawala yun no? Yung mga ganong kaklase. Nahanga ako sa mga ganun. Yung magtatrabaho ng mga bata. Pero at the same time, naaawa ako. Ganun, hindi naman dapat nila gawin yun eh. Pero yun nga, Oo, out of circumstance, kailangan gawin. dahil sa Wala eh. kahirapan. Hindi kasi lahat privilege eh, no? Tapos may mga magulang na, Gawa ng anak, tapos hindi man pala kaya. oo, yun, hindi kaya. Tapos tamad na magulang, makikita mo sa sugalan, di ba? Sa sabungan. Parang doon na lang inaasa lahat ng swerte, hindi na sa pagtatrabaho. Kaya mangyayari nun, di ba? May mga senaryo na uuwi ng lasing dahil talo sa sabong yung tatay. Iba yung mood ng tatay, magagalit pa yung pagagalitan pa yung anak. Mabubunton sa anak. Mabubuntot sa anak. Tapos ang mangyayari nun dahil wala namang trabaho o sapat na kakayahan na magbigay ng finances yung tatay. Ang mangyayari nun, ang sasalo ng responsibility yung anak. Wala naman siya magagawa kasi
Di ba? Magulang na yung nag-utos sa kanya. Hindi ang gagawin niya. Magtatrabaho na lang yung bata kahit ayaw niya. Ano mangyayari sa bata? Hindi na makakapag-aral ng maayos. Magkakating kasi mas gusto na lang magtrabaho kasi nga kailangan niya mag-provide sa family niya. Hindi nagagawa ng magulang. Maling-mali. Hanggang ngayon nakakakita ako sa mga bar. Elementary pa lang, 3 silang magkakapatid. Nagtatrabaho yun hanggang umaga yun. May pasok pa sila kinabukasan. Lagi akong bumibili ng mga paninda nila, mane, pugo. Alam nyo ba guys, may rules ang mga teacher. Ewan ko kung if yung policy or rules dito sa mga teacher sa public school is implied din siya sa mga private na sectors, mga schools. Ang policy nila dito sa public school, kapag nakita ng teacher na ang bata natutulog sa klase, ang number one na rule na bawal na lang gawin is gisingin yung bata. Dito yun, pre. Matulog ako, ginising ako eh. Kasi sabi private ka eh. Kakasabi mo lang, pati private kasama. Pero siguro need ng yun ng syempre may assessment din na mangyayari. Ang take nila doon is parang kasi daw, pag natutulog daw ang bata sa klase, means na something is serious going on dun sa Oo, kasi nga dapat Outside school. sa household na yun, dapat mag-i-start yung magandang tulog ng bata. Strictly impunto, kailangan matulog ka na ng gantong oras kasi may pasok ka kinabukasan. So dapat yung bata ng pagpasok pa lang, alive na siya. Kumbaga, energetic na siya. Magtataka ka naman talaga sa bata, ba't inaantok di ba? Parang yun yung take nila doon na parang kasi nga probably may problema sa household or yung bata parang nagtatrabaho just to para makapag-aral siya. Parang self-sufficient siya ganun or may problema sa bahay, hindi siya makatulog. May mga circumstances sila sa bahay na and that's why kung bakit hindi nila pwedeng gisingin yung bata. Masakit ka mag-unicycle. Para sanay na sanay si Marvin eh. Wait lang. Mga bro, meron pang experience sa public school na gusto nyo i-share? Marami tayong pwedeng pag-usapan pero dahil kukunti lang yung oras natin, we might do another episode. Maybe, di ba? Who knows? Pero Hayaan mo na. Sa next topic naman, pre. Kasi marami pa tayo mapag-uusapan. Kaya, kayo mga ka-otits dyan, ano ang kwentong public school nyo? Yeah. Lagay nyo lang sa comment section. And don't forget to follow and subscribe. Hindi naman natatapos dito yung usapan natin. Marami pa tayong pag-uusapan sa next episode. Kaya kami ang Sitio Otits, ang mga Otits na may onting ethics. Oh yeah. Bye-bye. Hanggang sa muli. Unicycle ulit, dali, unicycle. May upuan na. May upuan na. May upuan. Naiinis. Babati. Kasi may upuan. Wala pala no? Wala PDD pala Dismayado na may upuan na.